Sa loob ng 30 taon, ang akala ko ay sapat na ang katapatan para ituring kang pamilya. Pero nagkamali ako. Isang mahalagang dekorasyon lang pala ako sa mansyong ito. Madaling itapon kapag nakaharang na sa plano nila. Madam Isabella, Orlando, akala nyo ay tapos na ang laro? Hindi nyo kilala ang galit ng isang matandang pinagkaita ng dignidad? Sa dulo ng kwentong ito, kayo ang luluhod sa harap ko. Yaya Marta, look at me. You are the heart of this home. Hinding-hindi kita pababayaan, lalo na ngayong ako na ang magpapatakbo ng kumpanya. You're not just a nanny. You are my second mother. Iyon ang mga salitang binitawan ni Enzo habang hawak niya ang aking mga kamay sa gitna ng malaking ballroom ng mansyon. Gabing-gabi na pero nagniningning ang paligid. Selebrasyon ito ng kanyang pag-upo bilang CEO ng Villanueva Group. Suot ko ang aking pinakamagandang uniporme, puting-puti at plansadong-plansado. Naiyak ako sa tuwa habang nakatingin sa batang pinalaki ko. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak at ang tunog ng mga biolin ay parang musika ng tagumpay para sa akin. Pero ang langit ay biglang naging impyerno sa loob ng 5 segundo. Isang magnanakaw! May magnanakaw ng mansong ito! Ang matinis na sigaw ni Madam Isabella ay bumasag sa katuwaan ng lahat. Tumigil ang musika. Ang mga bisita, ang mga don at donya ng Manila ay biglang nagtinginan. Nakita ko si Madam Isabella na pababa ng hagdan. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit habang nakaturo sa akin. Madam, anong nangyari? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig na. Ang Jade Phoenix, ang pinakamahalagang heirloom ng pamilya Villanueva ay nawawala. At tanging si Marta lang ang may susi ng display room na yung hapon. Sigaw niya. Nangangatog ang aking mga tuhod. Halos mabitawan ko ang baso ng wine na hawak ko. Madam, hindi ko magagawa yon. Buong buhay ko ay iniyalay ko rito. Check her room! Check it now! Ang boses ng aking asawa, si Orlando, ay umalingaw-gaw. Lumapit siya sa akin, pero hindi para protektahan ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng lungkot. Marta, bakit? Sabi ko naman sa'yo kung kailangan natin ng pera para sa gamot ko, gagawa tayo ng paraan. Bakit ka nagnakaw sa mga taong nagpakain sa'yo? Para akong sinaksak sa likod ng sarili kong asawa. Ang tray na hawak ko ay tuluyang bumagsak sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kristal ay tila ba tunog ng aking pagkatao na nadudurog? Nanlamig ang aking buong pagkatao. Pakiramdam ko ay umiikot ang paligid at ang mga mukha ng mga taong nakapalibot sa akin ay naging mga anino ng panghuhusga. Yaya, tell me it's not true, bulong ni Enzo. Ang kanyang boses na kanina ay puno ng pagmamahal, ngayon ay kasing lamig na ng yelo. Iniiwas niya ang kanyang tingin sa akin. Hindi ako makapagsalita. Ang lalamunan ko ay tila tinubuan ng mga tinik. Gusto kong sumigaw pero ang tanging lumalabas ay ang mabilis at mababaw na hininga ng isang taong nalulunod. Nararamdaman ko ang malalamig na pawis na gumugulong sa aking likuran habang ang 2 security guard ay lumapit sa akin at hinawakan ang aking mga braso. Bitawan niyo ako! Wala akong kasalanan! Pilit kong sigaw, pero walang nakikinig. Mabilis ang takbo ng mga pangyayari. Sa harap na lahat, hinalugog nila ang aking maliit na kwarto sa gilid ng mansyon. At dun, sa ilalim ng aking manipis na kotsyon, lumitaw ang Jade Phoenix. Nagminingning ito sa ilalim ng flashlight ng mga guards, tila ba tinatawanan ng aking pagkakaabos. How dare you! Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi mula kay Madam Isabella. Tumagilid ang aking ulo at ang lasa ng dugo ay humalo sa aking mga luha. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay namin sa'yo, ito ang isusukli mo? You're a virus in this house, Marta! Enzo, anak, maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa ko, humahagulhol na ako sa sahig. Don't call me that! Sigaw ni Enzo. Galit na galit siya. You're just a servant, Marta.
At ang isang magnanakaw ay walang pwesto sa buhay ko. Get her out of here! Na yun din! Kinaladkar ako ng mga guards palabas ng mansyon. Ang ulan sa labas ay tila nakikiramay sa aking hapdi. Habang itinapon nila ang aking maliit na bag sa putikan, nakita ko si Orlando sa gilid ng gate. Nakatayo siya sa tabi ng isang babaeng nakapula, si Gloria. Ang tingin nila sa akin ay hindi tingin ng awa, kundi tingin ng mga mananalong nakakuha na ng kanilang premyo. Martha, huwag mo na kaming gambalain. Ang asawa mo ay nasa mabuting kamay na. Pang-uuyam ni Gloria bago isinara ang malaking gate ng mansyon sa mukha ko. Naiwan ako mag-isa sa dilim basang-basa at walang kahit isang sentimo. Dinukot ko ang aking kamay sa bulsa ng aking basa ng uniforme. Naramdaman ko ang isang matigas na papel. Inilabas ko ito. Ito ay ang reseta ng gamot ni Orlando na may kasamang dokumento ng paglilipat ng lupa. Sa gilid ng papel, nakita ko ang marka ng aking sariling thumb mark na kulay ube. Isang pirma na hinding-hindi ko ginawa. Sa sandaling yon, ang sakit ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa aking takot. Pinunasan ko ang dugo sa aking labi at tumayo ng tuwid sa gitna ng kalsada. Akala nyo ay nakuha nyo na ang lahat sa akin. Bulong ko sa hangin. Pero hindi nyo alam, ang pinakamapanganib na kaaway ay ang taong wala nang mawawala. Naglakad ako palayo sa mansyon. Hindi para tumakas, kundi para magsimulang mangolekta ng mga aninong magpapabagsak sa kanila. Bawat hakbang ko palayo sa gate ng mansyon ay parang paghila ng isang mabigat na kadena sa aking leeg. Basang-basa ang aking uniforme, ang puting tela na dati ay simbolo ng aking katapatan, na yon ay nakadikit sa aking balat na parang isang malamig na sumpa. Ang ulan sa Manila ay walang awa. Maingay, magulo at kasing pait na mga salitang binitawan ni Enzo sa akin kanina. Magnanakaw. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa utak ko, mas malakas pa sa busina ng mga jeepney na nagdadaan sa harap ko. Inakap ko ang aking maliit na bag, ang tanging natira sa 30 taon ng aking pagsisilbi. Sa loob niyon ay ilang pirasong damit, isang lumang rosaryo, at ang basang papel na naglalaman ng kataksyilan ni Orlando. Nakarating ako sa isang maliit na terminal ng bus sa EDSA. Ang amoy ng usok, pawis at basang semento ay sumalubong sa akin. Naupo ako sa isang mahabang bench na gawa sa bakal. Sa tabi ko ay mga taong nagmamadaling makauwi, mga taong may mga pamilyang naghihintay. Pero ako? Ang pamilyang itinuring kong akin ay itinapon ako na parang basahan. At ang asawang dapat ay nagtatanggol sa akin? Siya ang may hawak ng kutsilyong sumaksak sa likod ko. Inilabas ko ang dokumento mula sa bulsa ko. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng terminal, tinitigan ko ang aking thumb mark na kulay ube. Tila bumalik ang aking gunita nung nakaraang linggo. Nung gabing uminom ako ng gamot na binigay ni Orlando dahil sabi niya ay pampalakas yun ang katawan. Nakatulog ako ng mahimbing, masyadong mahimbing. Doon niya kinuha ang galire ko. Doon niya kinuha ang kinabukasan ko habang ako ay walang malay. Kahihiyan, bulong ko sa sarili ko. Tumingin sa akin ang isang babaeng katabi ko. Tila ba diring-diri sa itsura ko? Isang matandang basang-basa, marumi ang pisngi at parang nawawala sa sarili. Umiwas ako ng tingin. Ang hiya na nararamdaman ko ay hindi dahil sa dumi sa mukha ko, kundi dahil sa dumi na ibinato nila sa dangal ko. Labis ang hapdi sa aking dibdib. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang hampas ng martilyo na nagpapaalala. Wala ka ng bahay, Martha. Wala ka ng trabaho. Wala ka ng asawa. Biglang dumaan ang isang jeepney sa harap ko. Ang tunog ng makina nito ay nagpaalala sa akin nung bata pa si Enzo. Mahilig siya sa mga laruang kotse. Kapag umiiyak siya dahil sa sugat sa tuhod, ako ang yumayakap sa kanya. Ako ang nagpapatahan sa kanya. Pero kanina siya ang nagbigay sa akin ng sugat na hinding-hindi maghihilom. Dahan-dahan kong binuksan ang aking bag para kumuha ng panyo.
Pero ang nakuha ko ay isang maliit na piraso ng biskwit na itinago ko para sana kay Enzo kung magugutom siya pagkatapos ng party. Napahagulhol ako. Dito sa gitna ng terminal, sa harap ng maraming tao, doon ko ibinuhos ang lahat ng sakit na kanina ko pa pinipigilan. Hindi ako umiyak sa harap ni Madam Isabella. Hindi ako lumuhod kay Orlando. Pero dito sa kalsada, naramdaman ko ang tunay na bigat ng aking pagkatalo. Lola, okay lang po kayo? Tanong ng isang batang lalaki na nagbebenta ng sampagwita. Pinunasan ko ang aking mga mata gamit ang aking kamay na magaspang dahil sa 3 dekadang paglalaba at paglilinis. Ayos na ako anak, maraming salamat. Tumingala ako sa langit. Ang ulan ay tumitigil na, pero ang dilim ng gabi ay nananatiling matindi. Inayos ko ang aking pagkakaupo. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Hindi ako pwedeng sumuko. Binasa ko muli ang dokumento ng lupa. Hindi lang ito basta paglilipat ng pagmamay-ari. Nakasulat doon ang pangalan ni Gloria bilang broker. Gloria, ang babaeng sumira sa pamilya ko noon at ngayon ay bumalik para kunin pati ang huling silungan ko. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing tiniis ko ang lungkot para lang mapalaki si Enzo at masuportahan si Orlando, ay hindi dapat magtapos sa isang terminal ng boss. Orlando? Gloria. Madam Isabella. Sabi ko sa isang boses na kasing lamig na ng yelo. Akala niyo ba ay nakuha niyo na ang lahat? Nakalimutan niyo yata. 30 taon akong naglinis ng dumi niyo. Alam ko kung saan niyo itinatago ang bawat bahid ng kasalanan niyo. Dinukot ko ang aking lumang cellphone sa bulsa. Isa lang ang contact na alam kong pwedeng makatulong sa akin. Isog-taong may utang na loob na hinding-hindi niya malilimutan. Tinitigan ko ang aking kanang kamay sa ilalim ng malamlam na ilaw ng terminal. Kahit anong kuskus ko gamit ang tubig ulan, hindi pa rin mawala ang bakas ng kulay ubeng tinta sa dulo ng aking hinlalaki. Ang bakas na ito ang tatak ng kataksilan ng asawa ko. Tila bumalik ang aking gunita noong nakaraang Martes. Napakabait ni Orlando noong gabing yon. Pinagtimpla niya ako ng mainit na gatas. Marta, inumin mo ito. Masyado kang pagod sa mansyon. Kailangan mong lumakas. Sabi niya habang nakangiti. Ang akala ko ay pag-aalaga, yun pala ay pag-aalis ng malay. Pagkagising ko kinabukasan, medyo masakit ang ulo ko, pero hindi ko pinansin. Hindi ko napansin na ang hinlalaki ko ay may mansa ng tinta. Ninakaw niya ang aking pirma habang ako ay nananaginip ng kapayapaan. Diyos ko, Orlando! Paano mo nagawang ibenta ang kaisa-isang bubong na tanging alaala ng aking mga magulang? Bulong ko. Ang sakit sa dibdib ko ay tila isang malaking bato na hindi ko mailuwa. Inilabas ko ang aking lumang cellphone, isang depindot na Nokia na puno na ng gasgas. Binuksan ko ang phone book. Sa dulo ng listahan, nakita ko ang pangalang matagal ko nang hindi tinatawagan. Ati Leandro Villanueva. Si Leandro ay ang bunsong kapatid ng yumao kong amo, ang tanging Villanueva na hindi nakuha ang ugali ni Madam Isabella. 10 pang taon ang nakalilipas nang tuluman ko siyang itago ang kanyang sikretong relasyon sa isang simpleng lingguro bago siya ipatapon sa Amerika para mag-aral. Utang na loob niya sa akin ang kanyang kaligayahan na yon. Bago ko pa man mapindot ang call button, biglang tumunog ang phone ko. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Marta, huwag ka nang bumalik sa bahay natin. Nakalok na ang lahat. Binigay na ni Orlando ang susi sa akin bilang down payment. Isipin mo na lang na bayad yan sa lahat ng pang-aagaw mo sa kanya sa loob ng maraming taon. Gloria. Nanginig ang buong pagkatao ko. Hindi lang nila ako ninakawan ng danggal, balak din nilang ubusin ang huling hininga ko. My heart felt like it was crumbling, but my soul started to harden like steel. Dahan-dahan akong tumayo mula sa bakal na bench. Pinagpag ko ang aking basang uniforme. Tumingin ako sa paligid, sa mga anino na mga gusali sa Makati na tila ba mga dambuhalang nanonood sa aking pagbagsak. Hindi ako tapos, sabi ko sa aking sarili. 30 taon akong nagligtas ng mga lihim sa loob ng mansyong iyon.
30 taon kong pinulot ang dumi ninyo. Akala niyo ba ay wala akong itinagong ebidensya? Pumunta ako sa isang payphone malapit sa terminal. Kahit nanginginig ang aking mga daliri, i-denial ko ang numero ni Leandro. Hello? Who is this? Isang baritono at edukadong boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Leandro, si Yaya Marta ito. Halos pabulong kong sabi. Narinig ko ang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang buntong hininga. Yaya, I heard what happened. My sister-in-law Isabella told everyone you stole the Jade Phoenix. Hindi ako naniwala, Yaya. I know you. Tulungan mo ako, Leandro. Hindi para makabalik sa mansyon, kundi para mabawi ang dangal ko at ang bahay ko. Sabi ko, ang boses ko ay matatag na ngayon. May mga dokumento ako, Leandro. Mga dokumentong itinago ko sa loob ng isang lumang box ng sapato sa bodega ng mansyon. Mga resibo ng mga illegal na transaksyon ni Isabella nung mamatay si Sir Eduardo. At ang ebidensya ng wad na pirma ni Orlando. Wait, Yaya, mapanganib yan. If Isabella finds out you have those, wala na akong pakialam, Leandro. Patay na ako sa paningin nila. Ang multo ay hindi natatakot sa panganib. Sagot ko habang nakatingin sa refleksyon ko sa salamin ng payphone. Ang mukha ko ay matanda na, kulubot, pero ang mga mata ko ay puno ng apoy. Meet me at the Church of San Agustin tomorrow, 5 a.m. Mag-iingat ka, Yaya Marta. Huling sabi ni Leandro bago naputol ang linya. I put the receiver down. Napansin ko ang isang anino sa gilid ko. Isang lalaking naka-jacket na itim, nakatitig sa akin mula sa malayo. Kilala ko ang jacket na yon. Yon ang jacket na binili ko para kay Orlando nung nakaraag Pasko. Sinusundan niya ako. Sinisiguro nilang hindi na ako makakapagsalita. Biglang bumilis ang pintig ng puso ko. Broken internal questions started to flood my mind. Bakit, Orlando? Bakit kailangan mo akong ipapatay? Bakit mo ipinagpalit ang 30 taon ng pagsasama natin sa isang pirasong lupa? Ano ang halaga ng konsensya mo? Tumalikod ako at mabilis na naglakad patungo sa madidilim na eskinita ng Cubao. Alam ko ang bawat pasikot-sikot dito. Akala nila ay mahina ang isang bawmo na 63 taong gulang. Hindi nila alam, ang bawat pasilyong nilinis ko sa loob ng 30 taon ay nagturo sa akin kung paano magtago at kung paano umatake sa dilim. Mabilis akong lumusot sa pagitan ng mga naglalakihang truck ng gulay sa farmer's market. Ang amoy ng bulok na repolyo at malansang isda ay humahalo sa amoy ng aking basang uniforme. Hindi ako lumingon. Alam kong nandoon pa rin ang aninong yon, nag-aabang ng pagkakataon. Pero sa loob ng 30 taon, natuto akong maging invisible. Sa mansyon, ang isang yaya ay parang dingding, nandyan pero hindi pinapansin. Ngayon, gagamitin ko ang pagiging invisible na yon para mabuhay. Marta? Marta Villanueva, ikaw ba yan? Isang boses mula sa gilid ng isang kariton ng saging ang nagpatigil sa akin. Paglingon ko, nakita ko si Tasing, ang dati kong kasamahan sa Forbes Park na ngayon ay nagtitinda na lang ng kakanin sa bangketa. Tasing! Bulong ko. Halos mapatid ang boses ko sa pagod. Diyos ko, Marta! Anong nangyari sa'yo? Balita sa aming barangay nagnakaw ka raw? Hindi ako naniwala. Sabi ko sa kanila, mas papatayin mo ang sarili mo sa pagod kesa kumuha ng hindi sayo. Mabilis na sabi ni Tasing habang hinihila ako sa ilalim ng kanyang maliit na tolda. Inabutan niya ako ng mainit na kape sa plastik na baso. Ang init niyon ay tila dahan-dahang nagpapakalma sa nanginginig kong kalamnan. Trinaydor ako ni Orlando, Tasing. Si Madam Isabella, ginawa akong sacrificial lamb. Umiling-iling si Tasing. Alam mo naman ang mga mayayaman, Marta. Ang tingin nila sa atin parang mga gamit lang na kapag luma na o may gas-gas pwedeng itapon sa basurahan. Pero wag silang pakasiguro. Nakalimutan nila na tayong mga anino sa loob ng bahay nila, tayo ang nakakaalam kung nasaan ang mga kalansay sa kabinet nila. Hinawakan ni Tasing ang kamay ko. Makinig ka.
Hindi ka pwedeng matulog sa kalsada. Doon ka muna sa tinutuluyan ko, masikip pero ligtas. At may sasabihin ako sa'yo. Si Gloria, yung broker na kasama ni Orlando? Madalas yan sa mansyon ni na Madam Isabela nitong nakaraang buwan. Hindi para sa real estate, kundi para makipagkita sa driver ni Madam na si Carding. Tumibok na mabilis ang puso ko. Si Carding, ang lalaking laging may utang sa sugal at laging pinagtatakpan ni Madam Isabela. Bakit sila nagkikita? Tanong ko. Sabi ng mga kasamahan nating nurse at katulong sa subdivision, si Gloria raw ang nag-aabot ng pera kay Carding. At alam mo ba kung kailan nawala ang Jade Phoenix? Isang oras matapos umalis si Gloria sa mansyon nung hapon na yon. Bulong ni Tasing. Nabitawan ko ang basong hawak ko. Ang kape ay natapon sa semento, lumilikha ng isang madilim na mansa. Isang oras. Nang oras na yon, pinapunta ako ni Madam Isabela sa palengke para bumili ng mga sariwang bulaklak, isang utos na hindi naman niya karaniwang ginagawa. Naintindihan ko na, planado ang lahat. Hindi lang si Orlando ang may kailangan ng pera. Si Madam Isabela, sa kabila ng yaman niya, ay balitang baon din sa utang dahil sa kanyang naluluging mga butik sa Makati. Ginamit nila ang Jade Phoenix para sa insurance money at ako ang ginawang taming para walang maghinala sa kanila. Tasing, kailangan kong makausap ang iba pang mga yaya sa subdivision. Kailangan ko ng logbook ng security guard sa gate 2. Sabi ko, ang boses ko ay puno na ng determinasyon. Mahirap yan, Martha, pero subukan natin. Bukas, may fiesta sa barangay malapit sa Forbes. Lahat ng mga driver at katulong nandoon para uminom at magsaya. Doon natin huhulihin si Carding, sagot ni Tasing. Huminga ako ng malalim. Tumingala ako sa madilim na kisame ng maliit na kwarto ni Tasing nang makarating kami doon. Pinikit ko ang aking mga mata, pero ang nakikita ko ay ang mukha ni Enzo. Enzo? Anak? Bakit mo hinayaang mangyari ito? Broken internal questions continued to haunt me. Bakit mas pinaniwalaan mo ang mga papel kaysa sa puso ng taong nagpalaki sa'yo? Ganon ba kadaling burahin ang 30 taon? Kinabukasan, habang nag-aabang kami ni Tasing sa kanto ng subdivision, isang pamilyar na itim na Mercedes-Benz ang dumaan sa harap namin. Huminto ito sa tapat ng isang butika. Bumaba ang driver, si Carding. Pero hindi siya mag-isa. Kasunod niyang bumaba si Orlando na may hawak na isang maliit na box na nakabalot sa velvet. Ang Jade Phoenix. Hindi pa nila ito naibebenta. Nanigas ang buo kong katawan habang nakakubli kami ni Tasing sa likod ng malalaking sako ng uling sa gilid ng kalsada. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila ba gustong kumawala sa aking dibdib. Doon, sa harap na isang butika, kitang-kitang ang dalawa kong mata ang asawa ko. Ang lalaking inalagaan ko sa gitna ng kanyang pagkakasakit, na masayang tumatawa kasama si Carding. Hawak ni Orlando ang velvet box na iyon, na tila ba hawak niya ang buong mundo. Martha, yung cellphone mo! I-video mo! Bulong ni Tasing habang hinihila ang laylayan ng aking damit. Nanginginig ang aking mga daliri nang ilabas ko ang lumang Nokia. Hindi ito kasing linaw ng mga mamahaling phone ni na Enzo, pero sapat na para makita ang mukha ng katakshilan. Pinindot ko ang record button. Nakita ko sa maliit na screen kung paano inabot ni Carding ang isang makapal na sobre kay Orlando. Down payment muna yan, Orlando. Kapag naibenta na ni Gloria ang Jade Phoenix sa black market, hati-hati na tayo. Narinig kong sabi ni Carding ang boses niya ay puno ng kayabangan. Sumakay silang muli sa sasakyan at dahan-dahan silang sinundan namin ni Tasing gamit ang isang tricycle. Huminto sila sa isang maliit at tago na sari-sari store sa dulo ng isang eskinita. Doon, sa ilalim ng malamlam na dilaw na bumbilya, naghihintay ang babaeng nakapula. Si Gloria. May mga bote na ng beer sa lamesa at ilang plato ng pulutan para silang mga buitreng nagpipista sa bangkay ng aking danggal. Cheers para sa matandang yaya! Malakas na tawa ni Gloria na umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Itinaas niya ang kanyang baso.
Orlando, honey, sa wakas, konting pirma na lang sa developers. Di gibain na ang barong-barong ni Marta. Isipin mo, milyon ang makukuha natin. Tapos siya, malamang ay namamalimusta sa Quiapo. Sabi ko naman sa'yo, Gloria. Madaling utuin si Marta. Isang baso lang ng gatas na may pampatulog, nakuha ko na ang thumb mark niya. Sagot ni Orlando bago uminom ng beer. Wala na siyang magagawa. Sino ba ang maniniwala sa isang matandang yaya na pinalayas dahil sa pagnanakaw? She's nothing now. Ang bawat salita ni Orlando ay parang asidong ibinubuhos sa aking puso. Sleeping on the streets? Nothing. Madaling utin. Napahawak ako sa pader ng eskinita para hindi matumba. Ang lalamunan ko ay tuyong-tuyo. Gusto kong sumugod. Gusto kong isampal sa kanila ang bawat taon ng paghihirap ko para sa pamilyang ito. Pero pinigilan ako ni Tasing. Wag na yon, Marta. Mas kailangan natin ng matibay na ebidensya. Bulong niya. Pinagpatuloy ko ang pag-record. Nararamdaman ko ang init ng luha sa aking pisingi, pero hindi ako humikbi. Ang bawat tawa nila ay naging panggatong sa apoy na nabubuhay sa loob ko. Hindi lang pala ang bahay ko ang pakay nila. Ginamit nila ang Jade Phoenix para tuluyan akong mapatalsik sa mansyon para wala nang hahadlang sa pagbebenta ng lupa ko. Pero Gloria, singit ni Carding, medyo seryoso ang tono. Paano si Madam Isabela? Alam mo namang hindi niya alam na ninakaw talaga natin ang original. Ang akala niya, nahanap lang ni Marta ang fake na itinanim niya. Napatigil ako. Fake na itinanim? Anong ibig sabihin nito? Huwag kang mag-alala kay Isabela. Sagot ni Gloria habang hinihimas ang kamay ni Orlando. Masyado siyang busy sa trial niya kay Marta. Akala niya ay naging matagumpay ang plano niyang subukan ng katapatan ng mga tao sa bahay. Hindi niya alam na naunahan na natin siya. Ang Jade Phoenix na nasa kanya ngayon ay yung replika na ipinagawa ko. At ang original, hawak na natin. Doon ako muntik ng mapasigaw. Si Madam Isabela, siya ang kumuha ng Jade Phoenix nung una? Para saan? Para subukan ako? Biglang tumunog ang aking cellphone, isang notification ng low battery. Ang matinis na tunog niyon ay umalingaw-ngaw sa maliit na eskinita. Sabay-sabay na lumingon sina Orlando, Gloria at Carding sa direksyon namin. Sino yan? Sigaw ni Carding habang mabilis na tumatayo at humahablot ng isang bote ng beer. Mabilis na bumagsak ang katahimikan sa eskinita, maliban sa tunog ng aking mabilis na paghinga. Ang bawat yabag ni Carding sa semento ay parang hatol ng kamatayan. Marta, tumakbo ka na! Ako na ang bahala rito! Bulong ni Tasing bago niya itinulak ang isang tumpok ng mga bakanteng tray ng soft drinks patungo kay Carding. Narinig ko ang malakas na pagbagsak ng mga plastic na tray sa sahig, sapat na para magdulot ng kalituhan. Hindi na ako lumingon. Kahit masakit ang aking mga tuhod at hirap ang aking paghinga, tumakbo ako patungo sa kadiliman ng kabilang kalsada. Rinig ko ang mura ni Orlando at ang matinis na boses ni Gloria na sumisigaw ng utos. Nagtago ako sa likod ng isang malaking basurahan sa tapat ng isang saradong talyer. Nanginginig ang aking buong katawan. My heart felt like it was about to explode. Dinukot ko ang aking cellphone. Salamat sa Diyos kahit low battery na save ang recording. Pero ang katotohanang nalaman ko, iyon ang mas masakit kaysa sa anumang sampal na natanggap ko sa mansyon. Isang pagsubok. 30 taon. 30 taon akong nagpuyat, naglinis, at nagmahal sa pamilyang iyon. At ang kapalit? Isang trial? Ginawa akong daga sa loob ng isang laboratory o ni Madam Isabela. Gusto niyang malaman kung hanggang kailan ako mananatiling tapat? O baka naman, gusto niya lang talaga ng dahilan para itapon ako dahil wala na siyang pakinabang sa akin? Diyos ko, bakit? Bulong ko sa dilim. Ang internal crumbling na nararamdaman ko ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pagkadismaya. I felt like a fool. I gave my youth,
my health and my heart to people who saw me as nothing more than a disposable object. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang isang pamilyar na busina. Isang kulay abong sasakyan ang huminto sa tapat ko. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Leandro. "Yaya! Sakay bilis!" sigaw niya. Mabilis akong sumakay. Pagkasara ng pinto, tila doon lang ako nakahinga ng maluwag. Inabutan ako ni Leandro ng tubig at isang tuyong tuwalya. "I saw what happened, Yaya. Sinundan ko ang signal ng phone mo." Sabi ni Leandro habang mabilis na pinapaandar ang sasakyan palayo sa Cubao. May nalaman ako. Hindi lang Jade Phoenix ang plano ni Isabela. She's planning to sell the Villanueva mansion to a big developer next week. At ang developer na yon? Ang kumpanyang kinakatawan ni Gloria. Nanigas ako sa aking kinauupuan. Kaya ba nila ako pinalayas, Leandro? Para walang witness sa mga dokumentong kailangan na pekein? Higit pa doon, Yaya. Seryosong sabi ni Leandro. Tila bumalik ang aking gunita noong binabasa ko ang last will ni Kuya Eduardo. May nikasulat doon na isang portion ng estate ay dapat mapunta sa iyo bilang retirement fund, but only if you are still in good standing with the family at the time of the sale. Kapag napatunayan nilang magnanakaw ka, void ang clause na iyon. They didn't just want to sell your house, they wanted to steal your legal inheritance. Doon ko naramdaman ang tunay na talim ng kanilang plano. Madam Isabela wasn't just testing my loyalty. She was actively destroying my character to save millions of pesos. Ang Jade Phoenix ay mitsa lang. Ang tunay na sunog ay ang kanilang kasakiman. "Leandro, kailangan nating makapasok sa mansyon bukas." Sabi ko, ang boses ko ay hindi na nanginginig. Alam ko kung nasaan ang original na kopya ng will ni Sir Eduardo. Ititatago yon sa likod ng painting sa library. At kailangan nating mahanap ang replika na itinanim ni Isabela sa kwarto ko. "Dangerous yan, Yaya. May mga guards na doon," babala ni Leandro. Alam ko ang bawat sikretong daan sa bahay na yon, Leandro. Ako ang nagbukas ng bawat pinto doon sa loob ng 3 dekada. Matigas kong sagot. Nakarating kami sa isang maliit na hotel para doon ako magpalipas ng gabi. Pero bago ako bumaba, may iniabot na dokumento si Leandro sa akin. Ito ay ang record ng mga CCTV footage sa gate ng subdivision na nakuha niya sa isang kaibigan. Sa video, makikita ang isang babaeng nakatalukbong ng itim na pumasok sa quarters ko bago mangyari ang gulo sa party. Nang dahan-dahan niyang iangat ang kanyang mukha para tignan ng kamera, hindi si Gloria ang nakita ko. Ito ay si Madam Isabela mismo. Siya ang personal na naglagay ng nakaw na gamit sa ilalim ng aking kutsyon. "Handa ka na ba, Yaya Marta?" tanong ni Leandro. Tumingin ako sa refleksyon ko sa bintana. Ang matandang yaya na madaling utuin ay wala na. "Higit pa sa handa, Leandro. Bukas, ipakikita ko sa kanila na ang aninong minaliit nila, ang siyang hihila sa kanila pababa." Ang bawat kanto ng mansyon ng mga Villanueva ay kabisado ng aking mga talampakan. Alam ko kung saang bahagi ng sahig ang lumalangit-ngit at kung anong oras nagpapalit ng shift ang mga gwardiya. Gamit ang susi sa backgate na hindi ko isinuko, dahan-dahan kaming nakapasok ni Leandro. Ang amoy ng mamahaling floor wax at sariwang lilies ay tila sumasakal sa akin. Dito ko ginugol ang kalahati ng aking buhay, pero ngayon, pakiramdam ko ay isa akong magnanakaw na pilit binabawi ang sariling pagkatao. "Dito tayo, Leandro. Sa library." Bulong ko habang mabilis kaming naglalakad sa madilim na pasilyo. Ngunit bago pa kami makarating sa pinto, narinig ko ang pamilyar na tunog ng sapatos na detakong. Huminto kami sa likod ng malaking rebulto sa pasilyo. Mula sa siwang, nakita ko si Madam Isabela. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Gloria. Ang dalawang babaeng sumira sa aking buhay ay magkasama ngayon. Naglalakad patungo sa veranda habang may hawak na baso ng alak. "Listen to me, Gloria," mariing sabi ni Madam Isabela. Ang boses niya ay walang bakas ng kaba. "Kailangang matapos ang demolition sa barangay ni Marta by Wednesday. The investors are getting impatient.
Gusto nilang makita na malinis na ang area bago itayo ang bagong shopping mall. Don't worry, Isabella. Orlando handled everything. Sagot ni Gloria nang may mapanuyang ngiti. Nakuha na namin ang thumbmark ng matanda. Legal na ang lahat. But I'm curious. Bakit kailangan mo pang idawit ang Jade Phoenix? You could have just fired her. Tumigil si Madam Isabella sa paglalakad. Tumingin siya sa malayo. Ang kanyang muka ay naging kasing lamig ng marmol. Hindi mo kilala si Eduardo. My late husband was weak. He wanted to give Marta a lifelong pension and a huge part of the estate. Kung tatanggalin ko lang siya, kailangang bayaran ng kumpanya ang retirement fund niya. But if she's a criminal, if she stole a family heirloom, everything is forfeited. I won't let a servant walk away with millions of my son's future inheritance. Naramdaman ko ang biglang panunuyo ng aking lalamunan. My chest tightened as if a heavy weight was placed on my lungs. Hindi lang pala lupa ko ang pakay nila. Ang bawat taon ng pag-aalaga ko kay Enzo, ang bawat gabing pinuyat ko para sa pamilyang ito, ay binalak nilang burahin para sa pera. Ang utang na loob na dapat ay para sa akin, ay ginawa nilang hiya na ipinahid sa aking muka. Nanginginig ang aking mga kamay nang dahan-dahan kaming pumasok sa library habang abala sila sa veranda. Mabilis kong tinahak ang likod ng malaking painting ni Sir Eduardo. Doon, sa isang nakatagong vault na ako lang ang nakakaalam ng kombinasyon dahil ako ang naglilinis nito linggo-linggo, kinuha ko ang isang itim na folder. Ito ang orihinal na Last Will and Testament, at sa loob niyon, may isa pang dokumento, isang sulat kamay ni Sir Eduardo na nagpapatunay na ang Jade Phoenix ay matagal na niyang ibinigay sa akin bilang regalo. Pero pinakiusapan niya akong hayaan itong nakadisplay hanggat hindi pa nag-aasawa si Enzo. Nandito na ang lahat, Leandro. Bulong ko, ramdam ko ang pag-akyat ng init ng luha sa aking mga mata. Hindi ako nagnakaw. Sa akin talaga ang Jade Phoenix na yon. Let's go, Yaya. Baka mahuli tayo. Aya ni Leandro. Ngunit bago pa kami makahakbang palabas, biglang bumukas ang malaking pinto ng library. Ang ilaw ay sumabog sa buong silid. Nakatayo sa pintuan si Enzo. Hawak niya ang kanyang tablet, marahil ay galing sa trabaho. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ako. Ang kanyang yaya na pinalayas niya bilang isang kriminal, na ngayon ay may hawak na mga lihim na dokumento. Yaya Marta? Tito Leandro? Ang boses ni Enzo ay puno ng pagkalito at galit. Anong ginagawa niyo rito? Magnanakaw na nga kayo? Nagnanakaw pa kayo ng pagkakataong pumasok sa bahay na ito. Humakba ako palapit kay Enzo, hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang ina na handang ituro ang katotohanan. Enzo, anak, tignan mo ang hawak ko. Pagkatapos nito, ikaw ang magdesisyon kung sino ang tunay na magnanakaw sa pamilyang ito. Sa likod ni Enzo, narinig ko ang papalapit na boses ni Madam Isabella. Enzo? Sino ang kausap mo? Magnanakaw, Yaya? Isang huling pagnanakaw bago katuluyang maglaho? Ang boses ni Enzo ay puno ng pait. Kitang-kita ko ang panginig ng kanyang panga. Ang batang dati ay tumatakbo sa akin tuwing natatakot sa dilim. Na yun ay tinitignan ako na parang isang maruming peste. Mas masakit ito kaysa sa anumang sampal. Mas matalim ito kaysa sa anumang kutsilyo. Enzo, makinig ka! Akmang lalapit si Leandro pero itinaas ni Enzo ang kanyang kamay para patigilin kami. No, Tito Leandro, you are a lawyer. Bakit mo kinakampihan ang matandang ito? She betrayed our family. She stole the Jade Phoenix. Hiyaw ni Enzo. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Madam Isabella. Huminto siya, tiningnan kaming tatlo at isang mapang-uyam na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Marta, I should have known. Hindi ka talaga marunong tumanggap ng pagkatalo. Guards! Wait! Sigaw ko. Ang boses ko ay hindi na ang boses ng isang mauting nani. Ito ay boses ng isang babaeng binuhay ng katarungan. Madam Isabella, bago mo tawagin ang mga guards,
Bakit hindi mo muna ipaliwanag kay Enzo kung bakit ang Jade Phoenix na nasa display case mo ngayon ay isang replika lang? Nanigas si Madam Isabella. Ang hawak niyang baso ng wine ay bahagyang nayanig. What nonsense are you talking about? Baliw ka na talaga. Inilabas ko ang itim na folder. Heto ang sulat ni Sir Eduardo. Nakasulat dito na ang Jade Phoenix ay regalo niya sa akin 10 taon na ang nakalilipas bilang pasasalamat sa pagliligtas ko sa buhay ni Enzo noong muntik na siyang malunod sa pool. Pinakiusapan niya lang akong i-display ito rito. In short, madam, hinted ko ninakaw ang sa akin. Pero ikaw? Ninakaw mo ang orihinal mula sa kwarto ko at pinalitan mo ng peke para lang may maibintang ka sa akin. Tumingin si Enzo sa kanyang ina. Mom? Is this true? Don't listen to her, Enzo. Gawa-gawa lang yan. Fake documents yan. Sigaw ni Isabella, pero halata ang kaba sa kanyang boses. At ang bahay ko? Patuloy ko habang dahan-dahang humahakbang palapit sa kanila. Orlando and Gloria, alam kong kausap mo sila. Alam kong gusto mo gibain ang barangay namin para sa shopping mall project mo. Ginamit mo ang asawa ko para nakawin ang lupa ko. Guards, kunin niyo ang folder. Utos ni Isabella sa mga gwardiyang kararating lang. Mabilis na humarang si Leandro sa harap ko. Subukan niyo siyang hawakan at sisiguraduhin kong bukas na bukas ay nasa headlines kayo ng lahat ng pahayagan. I am Marta's legal counsel now. At hindi lang itong folder ang hawak namin. May video kami ni Gloria at Orlando na nag-aabot ng pera kay Carding, ang driver nyo. Naggari ang katahimikan sa library. Ang bawat hininga ay tila may kasamang lason. Nakita ko ang pagdududa sa mga mata ni Enzo. Lumingon siya sa akin, pagkatapos ay sa kanyang ina. Yaya, bakit? Mahinang tanong ni Enzo. Dahil ang pera, Enzo, ay kayang bumili ng semento. Pero hindi nito kayang bumili ng konsensya. Sagot ko ng may dignidad. Madam Isabella, baka nakakalimutan nyo. 30 taon nyo akong ginawang invisible. Pero ang mga invisible, sila ang nakakakita ng lahat. Hinitak ako ni Leandro palabas habang ang mga guards ay nanatiling tulala. Naghihintay ng utos mula kay Isabella na tila nawala na ng boses. Paglabas namin ng mansyon, mabilis kaming sumakay sa sasakyan. Saan tayo pupunta, Leandro? Tanong ko habang nanginginid ang aking mga kamay sa kandungan. Sa palengke, Yaya. May kikitain tayong kakampi. Sagot niya. Pagdating namin sa isang maliit na karinderya sa gilid ng palengke, isang lalaki nakasuot ng simpleng polo barong ang naghihintay. Pagkakita niya sa akin, agad siyang tumayo at nagmano. Yaya Marta, naalala niyo pa po ba ako? Tanong ng lalaki. Ang kanyang mukha ay pamilyar. Ang mga matang yon ang mga matang pinupunasan ko ng luha nung bata pa siya. Rico? Atun Rico? Bulong ko. Si Rico ay ang anak ng dating labandera ng mga Villanueva. Pinag-aral ko siya ng palihim gamit ang konting ipon ko noong bata pa siya dahil nakita ko ang talino niya. Opo, Yaya, ako po ito. At handa na po akong bayaran ang bawat gatas at biskwit na ibinigay niyo sa akin noon. Sabi ni Rico ng may determinasyon. Nakuha ko na ang temporary restraining order laban sa demolition ng bahay niyo. At bukas, sisimulan nating sampahan ng kaso si Orlando at Gloria. Napaupo ako sa bangko. Sa wakas, ang binhi ng kabutihang itinanim ko sa gitna ng hirap ay nagsisimula ng mamunga. Pero bago pa man ako makapagpasalamat, tumunog ang cellphone ko. Isang tawag mula kay Orlando. Marta! Tulungan mo ako! Niloko ako ni Gloria! Kinuha niya ang lahat ng pera at iniwan akong duguan dito sa dampa. Marta, patawarin mo ako! Mamamatay na yata ako! Narinig ko ang mahinang ubo ni Orlando sa kabilang linya, kasunod ng isang malakas na kalabog. Labitawan ko ang aking cellphone sa ibabaw ng lamesa ng karinderya. Ang bawat ubo ni Orlando sa kabilang linya ay tila ba humihila sa akin pabalik sa putikan, nakakalabas ko lang. Tumingin sa akin sina Leandro at Rico, bakas ang pag-aalala sa kanilang mga mata.
Pero sa loob ng dibdib ko, may isang kakaibang lamig na namumuo. Yaya, anong nangyari? Tanong ni Leandro. Si Orlando. Niloko siya ni Gloria. Mahina kong sagot. Dinala raw siya sa dampa. Binugbog ng mga tauhan ni Gloria at kinuha ang lahat ng prang nakuha nila sa down payment ng lupa ko. Hindi ako nagmadali, hindi ako tumakbo. Sa halip, inayos ko ang aking buhok at dahan-dahang tumayo. Sabi ng isip ko, dapat ay maawa ako. Pero ang puso ko ay parang tuyong lupa na kahit anong patak ng ulan ay hindi na kayang lumambot. Pagdating ng hapon, dinala ako ng aking mga paa sa simbahan ng Quiapo. Doon ko sinabihan si Orlando na magkita kami. Ang amoy ng mga tinitindang kandila, ang usok ng insenso, at ang ingay ng mga deboto ay tila ba sumasabay sa gulo ng aking isipan. Nakita ko siya sa gilid ng simbahan, nakaupo sa isang madilim na sulok. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa, ang kanyang suot na jacket ay punit-punit, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang basong tubig. Martha? Honey? Dumating ka. Hikbin niya nang makita ako. Akma niyang hahawakan ng kamay ko, pero dahan-dahan akong umatras. Huwag mong dungisan ang kamay ko, Orlando. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Nandito ako, hindi para gamutin ang mga sugat mo. Nandito ako para ipakita sa'yo ang dulo ng kataksilan mo. Patawarin mo ako, Martha. Nagkamali ako. Akala ko ay yayaman tayo. Akala ko ay magkakaroon tayo ng magandang buhay. Pero ginamit lang ako ni Gloria. Pinapirma niya ako sa mga dokumentong hindi ko naintindihan. At ngayon, pati ang huling pera natin, ninakaw niya. Tinitigan ko ang lalaking kasama ko sa loob ng mahigit 40 taon. Ang bawat pangako niya noong kami ay bata pa, ang bawat I love you na narinig ko, lahat yon ay tila ba mga basura na inanod ng baha sa ilalim ng tulay ng EDSA. Pinatawad na kita sa isip ko, Orlando. Dahil ayoko mamatay na may dalang galit sa'yo. Sabi ko habang inilalabas ang isang sobre mula sa aking bag. Pero ang katarungan may sariling buhay. Heto ang kopya ng demanda na isinampa ni Ate Rico laban sa inyo ni Gloria. Falsification of documents, fraud, at grave scandal. Nanlaki ang mga mata ni Orlando. Martha, asawa mo ako. Ipapakulong mo ako? Hindi ako ang magpapakulong sa'yo, Orlando. Ang sarili mong kasakiran ang nagtayo ng rehas sa paligid mo. Sagot ko habang tumitingin sa itim na Nazareno sa malayo. 30 taon akong naglingkod sa ibang tao para mabuhay ka. 30 taon kong tinuwid ang bawat pagkakamali mo. Pero ang huling pagdanakaw mo, ang pagdanakaw sa danggal ko at sa kaisa-isang bahay na meron ako, iyan ang hindi ko hahayaang manatiling walang kabayaran. Iniwan ko ang sobre sa tabi niya. Ang mga tao sa paligid ay nagsisimula ng magtinginan, pero wala na akong pakialam sa hiya. Ang hiya ay para sa mga nagkasala, hindi sa mga lumalaban. Martha! Huwag mo akong iwan! Martha! Sigaw ni Orlando, pero patuloy lang ako sa paglalakad palabas ng simbahan. Nabalik lamang ang diwa ko nang marinig ko ang isang pamilyar na boses sa parking lot. Si Madam Isabella. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang sasakyan, may kausap sa cellphone at mukhang balisang-balisa. Nang makita niya ako, biglang namutla ang kanyang mukha. Martha, anong ginagawa mo rito? Nautal niyang tanong. Mumiti ako ng napakatipid. Nanalangin lang po, Madam. Nanalangin na sana ay maging handa kayo bukas. Dahil bukas, ang bawat anino sa mansyon nyo, magsasalita na sa harap ng mga investors nyo. Dumaan ang isang itim na SUV at mabilis na huminto sa tapat namin. Bumukas ang pinto at lumabas si Enzo. Hawak niya ang isang pirasong papel na tila bahatol ng kamatayan para kay Madam Isabella. Ma'am, explain this! Sabi ni Enzo, ang boses ay nanginginig sa galit. Nahanap ko ang Jade Phoenix sa loob ng bank vault mo sa Switzerland. At nahanap ko rin ang invoice ng replika na itinanim mo kay Yaya Martha. Ang mansyon ng mga Villanueva ay balot ng peking ningning. Ang amoy ng mamahaling pabango at champagne ay hindi kayang pagtakpan ang bulok na amoy ng kataksilan na namamayani sa loob.
Ngayong gabi ang family council meeting at ang formal na pagpirma sa pagbebenta ng lupain ng pamilya, kabilang na ang barangay kung saan nakatayo ang aking maliit na bahay. Nakatayo si Madam Isabela sa gitna ng entablado, suot ang kanyang bestidang ginto na tila ba isang reyna. Sa tabi niya ay si Gloria, na may hawak na folder ng mga kontrata. Ang mga investors ay nakangiti, handa nang lumamon sa mga pangarap ng mga mahihirap. Everything is set, masayang sabi ni Madam Isabela sa mikropono. Today, we welcome a new era for the Villanueva Group. Wala na mga hadlang, wala na mga aninong nakaharang sa ating pag-unlad. Eksaktong pagtapos ng kanyang salita, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay umalingaw-ngaw sa buong silid, dahilan upang mapatigil ang lahat. Naglakad ako papasok. Hindi na ako nakasuot ng lumang uniforme ng yaya. Suot ko ang isang simpleng itim na terno na binili para sa akin ni Leandro. Ang aking likod ay tuwid. Ang aking tingin ay hindi kumukurap. Kasunod ko sina Ate Leandro at Ate Rico na may bitbit na mga makakapal na folder. Marta? How dare you? Guards, ilabas ang baliw na yan! Sigaw ni Madam Isabela. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot na pilit niyang itinatago. Hindi na kailangan ng guards, madam. Sabi ko. Ang boses ko ay kalmado pero bawat salita ay may talas ng kidlat. Naparito ako hindi para makiusap, kundi para ihatid ang katotohanang matagal niyo nang ibinaon sa ilalim ng inyong mga mamahaling karpet. Lumapit si Rico sa harap ng mga investors at inilatag ang mga dokumento. I am Ate Rico, and I am representing Mrs. Marta Villanueva. Ang lupang balak ninyong bilhin ay hindi maaaring ibenta. Ang pirma ni Orlando Villanueva sa mga dokumentong hawak ni Miss Gloria ay peke. Nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang habang walang malay ang aking kliyente. Liar! We have the thumb mark! Sigaw ni Gloria. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng kanyang suot. Ang thumb mark na ninakaw nyo mula sa isang matandang pinatulog nyo sa gamot? Sagot ko ng diretso sa kanyang mga mata. Narito rin ang video recording ni na Gloria at Orlando sa eskinita ng Cubao kung saan ipinagmamalaki nyo kung paano nyo ako niloko. Nakita ko ang panginginig ng mga kamay ni Madam Isabela. Lumingon siya kay Enzo na nakatayo sa gilid, tahimik at matalim ang tingin. Enzo anak, don't believe them! This is just a drama of a disgruntled servant. Pakiusap ni Isabela. Isang huling bagay, madam. Sabi ko habang itinuturo ang malaking screen sa likod ng entablado. Tila bumalik ang aking gunita nung gabing pinalayas niyo ako. Sabi niyo, ang Jade Phoenix ay nahanap sa ilalim ng kutsyon ko. Pero bakit sa CCTV footage ng mansyon, makikita ang isang babaeng nakatalukbong na pumasok sa kwarto ko 2 oras bago ang party? Pinindot ni Leandro ang remote. Ang video ay lumitaw sa screen. Malinaw na malinaw ang mukha ni Madam Isabela habang inilalagay ang estatwa sa ilalim ng aking unan. Narinig ang sabay-sabay na pagsinghap ng mga bisita. Ang hiya na itinapon nila sa akin, na yon ay bumalik sa kanila ng 10 beses na mas matindi. Mom, why? Mahinang tanong ni Enzo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadurog. Isang trial? O sadyang wala ka lang talagang puso? Hindi nakapagsalita si Madam Isabela. Ang kanyang gintong reyna na anyo ay unti-unting gumuho sa harap ng lahat. Marta? Tawag ni Enzo dahan-dahang lumalapit sa akin. May luha sa kanyang mga mata. Isang paghingi ng tawad na hindi na kailangan pang bigkasin. Biglang bumukas muli ang pinto at pumasok ang mga pulis, pinangungunahan ni Carding, ang driver na nakaposas na. Madam Isabela, Miss Gloria, you are under arrest for fraud and conspiracy to commit forgery, sabi ng pulis. Pero bago sila madala palayo, tumingin si Gloria sa akin na may nanlilisik na mga mata. Akala mo ba tapos na to, Marta? Hindi lang ako ang babagsak. Itanong mo kay Leandro kung anong nangyari sa bahay mo ngayon. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Mabilis kong inilabas ang phone ko at tinawagan si Tasing.
Narinig ko sa kabilang linya ang tunog ng naglalakihang makina ng bulldozer at ang sigawan ng mga tao. Tasing! Tasing, anong nangyayari? Sabihin mo sa kanila, itigil ang makina. Sigaw ko sa cellphone habang tumatakbo ako palabas ng ballroom. Ang tunog ng bulldozer sa kabilang linya ay parang isang dambuhala na dahan-dahang ninunguya ang bawat pangarap na itinayo ko. Martha! Hindi sila nakikinig! Sabi nila, may go signal na raw mula sa opisina ni Madam Isabella. Martha, yung pader ng kusina mo, gumuho na. Ang boses ni Tasing ay puno ng desperasyon sa gitna ng ingay ng bakbakan. Nabitawan ko ang aking bag. Nanlambot ang aking mga tuhod sa gitna ng marangyang lobby ng hotel. Bakit? Bakit hanggang sa huling sandali, kailangan niyo pa ring wasakin ang kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa akin sa aking mga magulang? Bakit kailangang ubusin ang isang matandang wala namang ibang ginawa kundi magsilbi? Bakit? Bakit? Yaya! Tara na! Isang malakas na kamay ang humawak sa braso ko at itinayo ako. Si Enzo. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at pagsisisi, pero ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Tito Leandro, call the construction site manager now. Sabihin mo, if they don't stop in 5 minutes, kakanselahin ko ang lahat ng contracts nila sa Villanueva Group. Sumakay kami sa sasakyan ni Enzo. Hinarurot niya ito patungo sa aming barangay na parang hinahabol ang kamatayan. Sa loob ng sasakyan, naghari ang isang mabigat na katahimikan. Tumingin si Enzo sa akin sa rear-view mirror. Yaya Martha, I'm sorry. I was blind. I was a fool. Bulong niya. Ang boses niya ay nanginginig. Akala ko, ang pagiging CEO ay tungkol sa mga dokumento at pirma. Hindi ko na-realize na ang tunay na pundasyon ng buhay ko ay ang pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Hindi ako sumagot. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng Manila na nagiging malabo dahil sa aking mga luha. Ang bawat segundo ay parang isang taon. Pagdating namin sa barangay, ang usok at alikabok ay bumungad sa amin. Nakita ko ang mga kapitbahay na nakaharang sa tapat ng bahay ko, nakikipagsigawan sa mga tauhan ng demolition team. Ang malaking dilaw na bulldozer ay nakatapat na sa aking munting pintuan. Ang kalahati ng aking bubong ay nakalaylay na. Stop! Itigil niya yan! Sigaw ni Enzo pagkababa ng sasakyan. Tumigil ang makina. Naghari ang isang nakabibinging katahimikan. Bumaba ang operator ng bulldozer, mukhang takot nang makita ang batang amo ng kumpanya. Lumapit ako sa aking bahay. Hinahaplos ang mga bitak sa pader. Masakit, pero nakatayo pa rin. Gaya ko. Doon, sa gilid ng kalsada, nakita ko si Orlando. Nakaupo siya sa isang tumpok na mga hollow blocks, nakayuko at hawak ang kanyang ulo. Wala na ang kanyang kayabangan. Wala na ang kanyang jacket na binili ko. Mukha siyang isang basang sisiw na itinapon ng mundo. Orlando! Tawag ko. Dahan-dahan siyang tumingala. Nang makita niya ako, sinubukan niyang gumapang palapit para hawakan ang laylayan ng aking damit. Martha, iligtas mo ako. Kukunin ako ng mga pulis. Niloko ako ni Gloria. Sabi niya, mahal niya ako. Pero ginamit niya lang ang pirma ko para protektahan ang sarili niya. Tinitigan ko ang lalaking ito. Ang lalaking ipinagpalit ang 30 taon ng pagsasama namin para sa isang ilusyon ng yaman. Ang hiya na ibinigay mo sa akin, Orlando, ay maliit na bagay kumpara sa hiya na ibinigay mo sa sarili mo. Sabi ko ng may dignidad. Ibinenta mo ang kaluluwa mo sa isang taong hindi ka naman kilala. Ngayon, anong natira sa'yo? Martha, patawarin mo ako. Maawa ka. Hikbi niya. Pinatawad na kita, Orlando. Pero ang katarungan ay hindi marunong maawa sa mga taong sadyang nanakit. Sagot ko habang tumatayo si Rico sa tabi ko, may hawak na warrant of arrest para sa kanya. Habang pinoposasan si Orlando, dumaan ang isa pang sasakyan ng pulis. Sa loob niyon, nakita ko si Madam Isabella at Gloria.
Magkatabi silang dalawa, pero hindi na sila nag-uusap. Ang dalawang reyna ng kataksilan ay haharap na sa kanilang sariling impyerno. Tumingin si Gloria sa akin mula sa bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng pot. Pero nainitian ko lang siya. Isadniti ng isang babaeng malaya na sa mga anino. Yaya! Lumapit si Enzo at niyakap ako nang mahigpit sa harap ng aking nasirang bahay. I'll rebuild this. No. I'll build you a better one. Hinding-hindi ko nahahayaang mawalan ka ng tahanan. Salamat, Enzo. Bulong ko. Pero ang tahanan, anak, ay hindi lang gawa sa semento. Gawa ito sa dangal na hinding-hindi na nila mananakaw sa akin. Sumisikat ang araw sa Maynila at ang mga sinag nito ay tumatama sa bagong pintura na puting pader ng aking tahanan. Wala na ang amoy ng alikabok at usok ng bulldozer. Ngayon, ang halimuyak ng namumukadkad na sampagwita sa aking maliit na garden ang nangingibabaw. Ang bahay ko ay hindi na lamang isang barong-barong. Ito ay naging Casa Marta, isang tahanan na itinayo muli ni Enzo, hindi bilang utos ng isang amo, kundi bilang alay ng isang anak. Yaya, ang kape niyo po, mainit pa. Sabi ni Enzo habang inilalapag ang isang tasa sa maliit na lamesa sa beranda. Nakaupo ako sa aking paboritong tumba-tumba. Tiningnan ko ang batang pinalaki ko. Wala na ang suot niyang mamahaling suit ng CEO. Nakasuot lamang siya ng simpleng t-shirt, pawisan mula sa pagtulong sa pag-aayos ng mga huling gamit sa loob. Salamat, Enzo. Ngiti ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang mga kamay na dati ay maliit at laging nakakapit sa aking laylayan, ngayon ay matatag na at marunong ng rumespeto sa katotohanan. Yaya, nabalitaan ko po kay Tito Leandro. Nagsimula na ang court hearings ni na Mom at Gloria. They're facing years in prison for fraud and forgery. Mahinang sabi ni Enzo. May bahid ng lungkot sa kanyang boses pero naroon ang pagtanggap. At si Orlando? Nasa infirmary raw siya ng kulungan. Lumalala ang sakit niya. Huminga ako ng malalim. Dinukot ko ang isang sobre sa aking bulsa at iniabot kay Rico. Nakararating lang kasama si Tasing. Rico, anak, gamitin mo ang perang ito para sa mga basic na gamot ni Orlando sa loob. Sabihin mo, galing yan sa huling sahod ko sa mansyon na itinago ko. Marta, pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, tutulungan mo pa rin siya? Gulat na tanong ni Tasing. Hindi ko siya tinutulungan para bumalik siya sa akin, Tasing. Mahinahon kong sagot habang nakatingin sa malayo. Tinutulungan ko siya dahil yon ang tamang gawin. Ipinatawad ko na siya para sa katahimikan ng kaluluwa ko. Pero ang pintuan ng bahay na ito ay mananatiling sarado para sa kanya. Ang dignidad ay hindi lang tungkol sa paglaban. Ito ay tungkol din sa hindi pagiging katulad ng mga taong nanakit sa'yo. Tumingin ako sa paligid. Sa loob ng Casa Marta, nakita ko ang tatlong matatandang yaya na gaya ko, mga babaeng itinapon din ng kanilang mga amo matapos ang maraming taon ng pagsisilbi. Dito, mayroon silang sariling kwarto. Dito, hindi sila invisible. Dito, sila ang mga reyna ng sarili nilang kwento. Yaya Marta, handa na po ang hapagkainan. Tawag ng isa sa mga kasamahan ko. Tumayo ako ng tuwid. Hindi na sumasakit ang aking mga tuhod gaya ng gabi sa EDSA. Ang bawat kulubot sa aking mukha ay hindi na marka ng pagtitiis, kundi mapa ng aking tagumpay. 30 taon akong naging anino sa mansyon ng ibang tao. Pero ngayon, sa ilalim ng sarili kong bubong, ako ang nagdadala ng liwanag. Hinawakan ni Enzo ang aking siko para alalayan ako. Yaya, salamat sa hindi pagsuko sa akin. Enzo, anak, ang ginto ay kailangang dumaan sa apoy para kuminang. Bulong ko sa kanya. Ganon din ang tao. Na yung alam mo na ang halaga ng mga taong nasa paligid mo, yan ang tunay mong yaman. Naglakad kami papasok sa loob, punong-puno ng tawanan at amoy ng masarap na sinigang. Ang gabi ng mga anino ay tapos na. Sa wakas,
Ang matandang yaya ay hindi na lamang basta tagapag-alaga ng pangarap ng iba. Ako na ang bumubuo ng sarili kong bukas. Ang bawat bitak sa pader na muling naitayo at ang bawat ngiti sa mukha ni Marta Villanueva ay sapat na upang sabihing sa dulo ng bawat bagyo, laging may bahagaring naghihintay para sa mga pusong tapat. Mga mahal kong kagapakinig, naway naging inspirasyon sa inyo ang katatagan ni Yaya Marta. Sa mundong ito, madalas tayong makaranas ng kawalan ng katarungan, lalo na mula sa mga taong pinakapinagkakatiwalaan natin. Pero tandaan nyo, ang ating halaga ay hindi nasusukat sa ating posisyon sa buhay o sa dami ng perang nasa ating bulsa. Ang tunay na yaman ay ang danggal na baon natin hanggang sa ating pagtanda. Sobra akong naantig sa bahaging. Kahit na sinaktan si Marta ni Orlando, pinili niya pa ring magpakita ng habag sa huling pagkakataon. Ipinapaalala nito sa atin na ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng lakas. Ang kwentong ito ay kinuha sa mga karanasan ng ating mga dakilang kasambahay at magamaw na madalas ay nakakalimutan ng lipunan, pero sila ang tunay na pundasyon ng maraming pamilya. Kayo, mga kakwento? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Marta, magagawa niyo pa rin bang magpadala ng tulong para sa gamot ng taong nagtangka sa inyong buhay? At para sa inyo, ano ang mas matimbang? Ang dugong nananalaytay o ang pagmamahal na itinanim sa loob ng maraming taon gaya ng kay Enzo at Marta? Sana ay ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa ating comment section. Gusto ko pong marinig kung saang panig kayo ng mundo nakikinig ngayon at kung may kilala rin kayong Yaya Marta sa inyong buhay. Huwag niyo ring kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga mahal sa buhay. Sa bawat share ninyo, binibigyan natin ng boses ang mga taong madalas ay nananatiling anino sa dilim. Hanggang sa muli nating pagkukuwentuhan. Manatiling matatag at puno ng pag-asa. God bless po sa inyong lahat. Tanyag na pamagat, ang anino sa mansyon, ang pagbangon ni Yaya Marta. Ang kwentong ito ay isinulat batay sa kwento ng ating tagapakinig na si Lola M, 63 taong gulang, mula sa Quezon City, na ipinadala sa ating programa upang ihatid ang message na ang katapatan ay may gantimpala at ang katarungan ay laging darating sa tamang panahon.